What's up mga idol? Mamuyak lifetime ban na, nahuli siya ni Coach Yeng. Pero bago mo sana ipagpatuloy ang panonood mo, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe bilang suporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat idol. Pag-usapan muna natin ang first game ng Friday doubleheader, bakbakan sa pagitan ng Barangay Ginebra at San Miguel Beermen. Masyadong malakas ang SMB dahil first quarter pa lang ay double-digit lead na agad sila. Gumawa naman agad ng mini run ang Ginebra para maibaba ang kalamangan. Grabe din kasi ang performance na pinakita ni Scottie Thompson, kaya naman biglang naging dikit na ang score at kinabahan na ang SMB. Pero biglang nag-init na naman ang shooting ng Beermen dito, kaya naman sa isang pikit lang ay lumobo na sa almost 30 points ang kalamangan nila. Wala nang nagawa pa ang Ginebra kaya tuluyan na silang natambakan. Samantala, lumipat na tayo sa medyo kakaiba at weird na laban sa pagitan ng Rain or Shine at TNT Tropang 5G. Nasabi kong weird dahil lumamang ng 18 points ang Rain or Shine dito pero biglang nawala agad yan. Nakakuha pa nga ng 14-point lead ang TNT dahil bumaligtad talaga ang laban. Akala nga ng lahat ng mga fans ay sure win na ang TNT pero biglang may sagot pa pala sa dulo ng fourth quarter ang Rain or Shine. Nabura ng husto ang kalamangan ng TNT at nakakuha pa ng 3-point lead ang Ross. Panalo na sana pero biglang nag-foul si Mamuyak, saktong 3-point attempt pa ni Calvin Oftana kaya biglang nag-overtime pa. Sa OT ay wala nang nagawa ang Rain or Shine. Isang 3 ang ginawa ni Oftana at isang 4 points kay Kelly Williams, kaya naman nakanakaw pa ng panalo ang TNT, at akyat na ngayon sa 2-0 ang lamang nila sa serye. Pero kung may player na sinisisi ng lahat ng Rain or Shine fans, ito ay walang iba kundi si Gian Mamuyak. Siya kasi ang nagpatalo sa kanila, mula sa fourth quarter hanggang sa overtime ay puro errors talaga siya. Sa fourth quarter ay na-foul niya si Oftana, hindi din niya naipasok ang pang-game winner na open shot niya, at sa overtime ay walang kwentang turnover ang ginawa niya at may missed free throw pa, kaya siya ang sinisisi ng lahat. Kaya naman ayon sa mga kumakalat na balita, magkakaroon daw ng investigasyon kung nagbebenta siya ng laro, kapag napatunayang ganito nga ang ginawa niya ay matic lifetime ban na daw siya sa Ross pati na sa PBA. Kaya naman kung ikaw ang tatanungin idol, ano ang masasabi mo sa balitang ito? I-comment mo naman ang sagot mo sa tanong na ito. So dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa pagsuporta at panonood mga idol. Ingat at bye-bye.